After 4 hours na biyahe from New York, nandito na kami sa Boston. Ang ganda talaga dito. Ayan, so paglabas mo niyan, yung university complex na yan. Hello! So ayan, after 4 hours na biyahe from New York, nandito na kami sa Boston and I'm going to show you our room. Maganda naman yung toilet. And then, ito na yung main bedroom. And then the view is, this is Commonwealth Avenue. So mag-aayos na kami ng gamit, tapos we're going to have early dinner. Pwede kaming maglakad or pumunta kung saan. So this is Hotel Commonwealth. It's at Kenmore Square. Kasi ito yung medyo central, nasa tapat ng train station and medyo on a quiet area. Kasi before we used to stay at downtown sa may Chinatown, and napili ko ito kasi sa downtown may kamahalan na yung mga hotels. So ito medyo mahal pa din, pero hindi kasing mahal lang nandun sa downtown. Isang sakay lang naman ng train or malalakad mo nga mga 15 minutes. Okay? So ayan, mag-aayos na kami ng gamit, tapos gumora na tayo. Ayan, so basically this trip, babalikan ko yung mga usual, yung mga paborito kong kinakainan, pinupuntahan nung nandito ako sa Boston. So just to give you a brief history, paano ako napadpad dito. So meron kaming tita na maliit but big time. Si Tita Chit, Dr. Conchita Manabat. May mga viewers tayo na dati niyang naging estudyante, dati niyang naging employee, dati niya naging ka-work, naging partner niya before. Nung ano pa siya, nagpa-practice pa siya. So in short, lahat kami magpipinsan, pinag-aral niya kami abroad. Ini-sponsor niya kami abroad. So ang sasabihin niya, you choose kung saan mo gustong pumunta, kung saan mo gusto mag-aral. Sila Rosette, sa Australia sila. Actually ako, dapat magle-cordon bleu din sa Australia. Until nakita ko may program ng Masters in Food Studies dito sa Boston. So, nag-apply ako and natanggap. 'Di ba? Hinatid nila ako dito. Si Tita Chit and si Tita Ellen yung naghatid sa akin. And isa din yan sa una naming kinainan na restaurant. Yang Great Taste. So, 'di ba? Naging tradition yun na, 'di ba? Na kapag bagong dating dito sa Boston, kakain sa Great Taste. Yes. Yun yung unang kakain. Yes. Kasi si Dayan, nag-masters din siya dito sa Boston. Actually, almost 2 years si Dayan. Pero kasi, yung program niya is blended. Lumilipad lang po siya dito every 3 months. So, sinasamahan ko siya. Diyos ko, para kaming life of flight attendant noon. Every 3 months po, lumilipad kami papuntang Boston. And ang school niya kasi nandito sa Tufts University. So, dito kami palagi kumakain sa Great Taste. Ayan. Belen, Achi, dito tayo unang kumain no, nung hinatid niyo ako. That was May 2011. And si Dayan, si Rosette, si Nanay, 'di ba, nung pinupuntahan natin si Dayan, dito kami palagi nagdi-dinner. Halika, pasok. Ito yung favorite kong General Goat Chicken. Ayaw na ayaw ni Dayan yan kasi matamis.
Actually, hindi po nagkaintindihan. Ang in-order lang po namin yung rice meal, yung maliit lang, pero hindi niya naintindihan. Okay na din. Feeling ko kasi sinabi kanina na pure shell. Oo. Diba? Ang sarap. Gantong-ganto pa din yung lasa. Etong, dito ko din sinasawsaw to. Shrimp talaga. Ayan, so we're going to enjoy our first dinner in Boston. We are at Boston's North End or Little Italy. Dito tayo magde-dessert kasi naubusan tayo ng egg tart sa Great Taste. So nandito yung world famous na Mike's Pastry. Pinipilahan yon, pero since pa-closing na sila baka wala ng pila. Dear, nawala na yung upuan. Gusto nyo sa modern tayo para matry nyo mo din. Tapos next time mag-take out tayo dito. Hi, hello! Hi, Chef! Hello po! Hello! Ayan, alam mo, nalungkot kami. Wala na pala yung mga upuan sa Mike's Pastry. But, ang maganda dyan, nandito kami sa Modern Pastry para subukan namin ulit. Kasi before, sa Mike's ko kayo dinala. Oo, pero tong Modern Pastry, lahat ng mga pastry shops dito, naikot ko dati kasi thesis ko to in graduate school. So, ang in-order namin, of course, the famous cannoli. Hindi ko sasabihin na mas masarap doon, mas masarap dito. Kasi kanya-kanyang panlasa. Lahat naman po ng cannolis dito sa Little Italy, masarap. So we ordered different flavors. And ito, teka, chinecheck ko talaga yung pronunciation ha. This is sfogliatelle. 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 Kung mali po ang pronunciation ko, ay, day, alam ko, ilalagay mo yan sa comment section. Sige lang, di ba? Gusto natin yan kasi nalalaman natin kung may dapat pa tayong i-correct. Di ba? So, hindi po kami na-offend sa ganyan. Ilagay nyo ng ilagay dyan. Ito parang empanada kaliskis and then the filling is ricotta with some lemon. Let's try. Tikman na natin. Etong cannoli, fried pastry po yan na ang laman is ricotta. So, iniiba-iba lang yung topping. Ang sarap. Kasi not overly sweet. Ito, pakita ko loob. Ang flaky. May ricotta po yan, tapos may yung corn, parang polenta. Ang sarap. So when in Boston, you know na pasyal na dito. Naglakad lang po kami from Chinatown papuntang Little Italy. We will enjoy our dessert. Good morning, Boston! Ang ganda talaga dito. Very calm. And mafe-feel mo may European vibe. Diba? Ang ganda. Ayan, so naglalakad na tayo. We are going to a bakery cafe. It's Tate. Na marami na siyang branch. Pero nagsimula siya actually dito sa
sa Boston. So let's have breakfast there. So this one is Jerusalem Bagel. Sabi may laman daw. Tignan natin. It's very airy. Tikman natin without butter. Sarap. First time makatry. Pero parang the usual bagel lang din naman di ba? So parang bagel. Hindi pa lang yung texture. Softer ito. And less chewy compared dun sa traditional na yung bagels na mga kinain natin sa New York. It's also a must try. And ipa-toast mo, tino-toast nila. Ito yung kanilang parang house latte with cardamom. Ang sarap. Ako kasi mahilig ako sa mga spices. Especially cardamom. Kasi ang cardamom, when used correctly, it really gives a nice, yung parang spicy, hindi spicy maanghang ha, yung spice na very exotic. It's not for everyone, but it's for me. Charot. Ang sarap. So ito yung kanilang traditional bread, the challah. Parang ensaymada, parang brioche. Ito din ang ginamit dito sa sandwich. Good. And then to eat this, parang dinidip mo lang na ganyan. Or pwede din namang using a spoon. Susubo mo na yung spoon. Ano to, diba? Lamb in the pork. Ano yan? Lamb. Tsaka, ano to? Cheese. Poached egg. And it has cheese also. Alam ko may cheese. Kaya masarap siya. We will enjoy our breakfast. Or brunch na pala kasi 10:15 na. This is the turkey avocado sandwich. Ay wow, generous sa avocado ha. It's not the usual na, alam mo yon, yung the usual breakfast na egg, sausages. Dito may element of surprise. Kasi nga yung cuisine na. Oo, may mga spices silang nilalagay. Katulad nito may mint, which is really, really good. Enjoy! So kung sa New York, it's subway or metro. Dito naman sa Boston, they call it T. Letter T. So, to get to Harvard, dalawang sakay tayo. Green Line, papuntang Park Street. And then from Park Street, lilipat tayo ng red train, papuntang Alewife. Ewan ko kung tama pa ha. I-check ko dun mamaya. Kasi Diyos ko, it's been 14 years. Diba? Tignan natin. Pero maganda dito, malinis. Tsaka pag sumasakay ka dito, especially dito sa Green Line, parang very historical kasi they're still using the old trains but well maintained. Diba? Nakakatawa yung train nila dito. Student canteen. Hindi tayo yun, yung magtatayo tayo ng canteen doon. Student canteen. Yeah, we're late. Kakatuwa dito. Walang tao, parang pinareserve natin yung tren. Tsaka pag rush hour. Walang ball game ngayon eh. Next week pa meron. Actually, buti nga tinaon ko talagang walang ball game. Kasi, mahal ang hotel.
pag may ball game. Correct. Tsaka bakasyon ng mga student, canteen, summer kasi. See you sa Harvard. Ayan, nasa Harvard na tayo. 'Di ba? Natatandaan mo yung sa Legally Blonde nung nalaman ni Reese Witherspoon na natanggap siya, sabi niya, "Me!" Ganon. Me! Ganon. Siguro, hindi lang naman ako, lahat tayo, pangarap to. 'Di ba? Pangarap na bituin. Pero ako kasi wala akong course na makukuha dito. 3-course lunch menu. Yun ang ikaw pwede ka nga eh. Pwede kang kumuha ng professional program dito in the future. 'Di ba? Kaya dapat Mga 2 days course lang tapos sasabihin na may ganun. Alam nyo nga, if you check the website, may mga 1 day sila na online. Free course yon. Kasi dati meron kaming pots and pans, yung tungkol sa mga history ng mga kaserola. Harvard ang nag-provide noon, libre. Yon. Pwede tayong bumalik dito in the future, kukuha tayo ng professional program. Pero dapat for today's video, magpaka-professional muna tayo. Video, ano tayo? Kunyari, student na. Yes. Ayan, so paglabas mo niyan, yung university complex na yan. Ayan na siya. Yan ang complex. Napakalaki po ng Harvard University. Kung magsalita, akala mo taga dito, no? Hindi, kasi usually naman, ganito yung mga university. Oo. Doon muna tayo sa mga, hahawakan natin yung sapatos ni Harvard. ni Harvard. San ba yon? I believe dito yon. This is the Harvard Square. Pag humawak ka dito, it will bring you good luck and tatalino ka. Ayan, kaya nga nag-iba na yung kulay. Talagang kailangan yung kasi po, si Tita Chit, di ba? Dito siya nag-professional program sa Harvard during the 1980s for 3 months. Sabi namin siguro, araw-araw niyang hinawakan yan. Di ba? Araw-araw niyang hinawakan. Kaya siya ay naging napakatalino at successful. Ayan, nangangati ko. Pag daw nangati ka, pagkahawak mo, ibig sabihin tumatalab. Hoy, kahit naman hindi niya ito hawakan, talagang matalino. Talagang naging matalino at successful siya. Kaya lalo siyang naging successful. O syempre, tayo naman sa practical lang. Pagkahawak mo, mag-alcohol. Kuya, virus naman ang nakuha mo. Alam mo dito, eto yung law school, talagang may hustisya. Tignan mo, green na green yung damo. Busog na busog sa fertilizer, no? Isang truck ng bumbero, kanina, di ba? Ang ini-spray fertilizer. Kasi, rich sila. May budget. Oo. Dito yung literally na, you go to the greener grass, greener pasture. O tapos magpadilig na din tayo sa fertilizer. Eto pala yung Harvard Law School. Ayan Harvard Law School. Parang gusto mong mag-law. Oo. Para yung mga kaso mo, yung puro laban sa sarili mo. Diba? Sino ba yung mga maraming mga esteemed Pinoys na graduate ng Harvard Law School. Diba?
Ayan, pinagbigyan na tayo. Umaraw na. And it's a perfect day, perfect afternoon para mag-ikot dito. Nandito tayo sa Boston Common. Ayan o. Ito yung kanilang parang Central Park. And this is also the oldest park in the United States. Napapalibutan nito, ayan, yung historical Boston. So pag umikot ka dito, ayan na yung downtown Beacon Hill, konting lakad, nandun ka na sa My Harbor. And doon tayo magla-lunch maya-maya. So ito, maglalakad-lakad kami dito. Maganda dito, buhay na buhay. And may mga food stalls din sa paligid. Pwede kang mag-lunch dito, merienda. And of course, mag-picture-picture tayo. Ayan, ang ganda ng nasa likod natin. Ano ba yan? Yung Massachusetts State House. Wow! Di ba dito, hindi lang maganda, talagang may history, may mga historical meaning yung mga nakapaligid sa atin. Hindi na po namin iisa-isahin yan. Ang maganda kasi dito, isa sa nagustuhan ko dito sa Boston, ganun din naman sa New York, no? Hindi mo kailangan gumastos eh. Walang mga, yung bang magsa-sightseeing ka, walang fee. Depende na lang kung gusto mong pumasok dun sa mga museums mismo, di ba? Tsaka any season, maganda dito. Yes. Kasi I remember before, parang, di ba, nandito kayo ng winter. So imagine, tong area na to, all covered with snow, ng di ba? So maganda. So parang all season. Yes. Perfect. Ngayon kasi pa-summer na, pero ako ang pinaka-favorite kong season sa Boston ay spring. Kasi punong-puno ng mga tulips. Pero tignan natin, malay mo dun sa garden. Pero kasi nag-uulan eh. So pag nag-uulan, natutunaw yung mga bulaklak. But we'll see when we visit there. So ngayon, iikot-ikot muna kami, magpipicture-picture. Ipapakita namin sa inyo ang ganda din ng Boston Common. Yes. Okay, let's go! Ayan na, so maglalala kami ito dito sa aming favorite na lobster roll restaurant, James Hook. Nandito to sa may waterfront. Ayan, ang ganda na ng kanilang store, ang fresh ng seafood. Ayan o, kitang-kita mo naman yung lobster, hindi tinipid. And yung crab cake, talagang crab meat ang ginamit. And perfect lang yung balance ng flavor. Masarap yung lobster bisque. Actually, I like the lobster bisque more than the clam chowder. Hindi na po ako magsasalita ng mahaba. Sigurado namang siguradong masarap po dito. Promise. Ayan, we're going to enjoy. Walang pila sa Mike's Pastry. Magte-take out lang tayo. Wala naman kasi silang dine-in before, may mga upuan. Pero nawala. We'll get Nutella, pistachio, and espresso. So nakiupo tayo dito sa Boston Public Market. It's a communal parang eating place. So pwede ka magdala ng foods from the outside. So dito na lang kami umorder ng drinks. Let's try this. Ay. Ito yung favorite ko dito, the pistachio. Very good. Actually, in terms of sarap, pareho naman sila ni Modern. Oo, pareho naman. Ang gusto ko lang kay Modern, meron siyang mas maliliit na, yung may mas maliit. So,
Ayan, binasag ko na to. Ito yung Nutella. Espresso pala. Mas madali kasing kainin yung may maliit. Di ba ba? Very good. We'll enjoy! Would you believe, 7:15 na po ng gabi, pero tirik na tirik pa rin ang araw. Oo, mga 8:30 daw ang sunset today. So, nandito tayo sa Copley Square. So, ayan, o, diba, may mga matataas na building. Nandito din ang Prudential Center. Sikat na sikat yan dito sa Boston kasi isa yan sa mga unang skyscrapers nila. So, nandito naman yung mga 5-star hotels, mga luxury shopping, nandito sa area na to. This is also just within walking distance from our hotel. Mga 1 kilometro lang, 1 to 2 kilometers. Kering-kering lakarin. Ang Boston Walking City lang po ito. Actually, from Little Italy, pwede mong lakarin papunta dito and pabalik doon sa Kenmore Square. Kung masipag ka maglakad. Ayan, so papunta tayo sa Trader Joe's. Titingin-tingin tayo ng kung anong bago. Dito mismo sa Trader Joe's na to ako nagro-grocery. Kasi within walking distance lang din from my apartment dati. Kailangan lang talaga, uulitin ko, masipag ka dapat maglakad. Kung hindi, mag-train ka. Basta itong isang diretsyong yan, pag diniretso mo yan, binaybay mo. Ang babagsakan mo yan is dun sa university area, sa may Fenway. Ganon, nilalakad ko lang po lahat yan dati. Kasi when you live on a budget, yung pamasahe is also a big factor. Imagine, during that time ha, kada sakay ng train, $1.50. Ngayon po, $2.50 na kada sakay. So, before, malaking factor yung, di ba? Imagine kung sa isang araw makakatatlong sakay ka, almost $5 din yon. Isang meal na po iyon. Kaya walking distance ako dati. Kaya mapapansin mo din, ang daming mga students dito, di ba, na makakasalubong. Mapapansin mo, most of them are dead. Kalalakad, di ba? Actually, pero ako kasi tumaba ako dito noon eh. Kakakain. Pero nung malapit na ako umuwi, yung medyo pumayat ako kasi lakad ako ng lakad. Ayan lang. So next natin mag-Trader Joe's. Ito $7.99 lang tong ganitong kalaki. Belgian chocolate talaga siya. Nandun ang dami lang tao ngayon. Pila balde. And ito yung mga pretzels. Oh. Ay, favorite ko yan. That's my favorite. Favorite mo tong dark. Ako naman milk ang favorite ko. Yung yogurt coated. Ibabalik ko muna to ha kasi ayan, ito yan oh. So may variety. Oo, merong may almond. Okay. Kalahating kilo na, magkano lang oh? $8. May mga ganito ding dark chocolate orange sticks. Dito tayo nagbibili ng pizza. Tapos ibe-bake mo na lang. And ang daming bago. Katulad nito, wala dati to. Parang gusto ko tuloy mag-enroll. Ang sushi po, pag kumain ka sa Japanese restaurant dito, napakamahal. Pag nagre-crave ako ng sushi, dito ako bumibili. Patingin nga closer. Wala yung binibili ko eh, merong mas bongga. Kasi ito vegetable eh. Meron talagang may laman na... Meron talaga before na ang laman may mga crab stick. Ayan lang po, nakakamiss. Shinare ko lang po kasi ako natutuwa. I'm very happy to be back. And magsha-shopping na po ako. Ayan, happy nakita ko po sa inyo ng mabilisan. Ano? Na pinang uuwi. Ano naman yun?
Ay, yung mga bags. Nandun yung mga mas maraming bags doon. Pakita natin sa kanila later. 'Di ba? Mura ha, $8. Day, hindi magandang pampasalubong yung bag. Pag dapat may laman, Day. Okay. Ay, kayo ba matutuwa kayo may laman o walang laman? I-comment. Lagyan na ng laman, charot. Okay, bye! Panic buying at Trader Joe's. With my cheese bag. Yes. Meron ka na kasi nung sardines bag. Diba? Pero madami kasi akong binili ganito. Oh, my yogurt. Kakainin ko. Everyday. Dito. Kasi Yeah. maganda yung digestion ko. True probiotics. Kombucha. Kombucha. Wow. Okay. Success! Hindi, ibebenta ko to. Nabili ko lang po si $3.99. Oh. Tapos pagdating na benta ko sa kanila ng mga $15. So, mga almost 500. Pasabay. Para kumita. Pasalubong. Ay, grabe. Pagod na pagod kami kakalakad. haba ng So, ito, magdi-dinner kami. Ito yung Thai restaurant na palagi ko ino-order ng mga take-out before. Malapit lang din dito sa may school, sa may apartment. Nude Pub. Yung Chinese kasi sarado na. Parang ito na lang yung natira. matibay. Matibay. Although to warn you ha, ang American Thai food medyo manamis-namis. So lalagyan ng konting lime pero masarap. Ito naman crab ragoons, krapaw, basil chicken. We will enjoy. Gutom na gutom po kami. We are at the Boston Public Garden for all seasons. Magandang bumisita dito. Dito po sa Boston, hindi ka mahihirapang hanapin yung mga historical sites. Bibisitahin natin yung aking school. Yung reason kung bakit ako napadpad dito sa Boston. Kasi syempre ang dami naming memories dito. Magandang lumakad-lakad ka dito, mai-inspire ka. Hi, ang sarap ng dinner namin.